Umani naman ang iba't ibang reaksyon sa mga mambabatas at iba pang grupo ang anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tumakbong presidente sa 2028 elections. Si Floyd Brenz sa report. Kasunod ng pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028, sinabi ni Deputy Speaker Paulo Ortega na ang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte ay lalo pang nagpapatibay sa kanyang paglayo sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero kailangan din aniya maliwanagan ng publiko patungkol sa mga issue na ibinabato sa ikalawang Pangulo, kabilang na ang questionableng paggamit ng confidential at intelligence funds. Sinabi naman ni House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na ang pagdeklara ni Vice President Sara Duterte ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo ay maaaring magbago sa mga pampulitikang alyansa. Pero hindi nito mahaharang ang konstitusyonal na proseso ng impeachment complaint na isinampa laban sa kanya. Aniya, susundin pa rin ng mga impeachment complaint ang normal na proseso sa House of Representatives. Hindi naman nakakagulat para sa Akbayan Party List ang anunsyo ng Vice Presidente para sa presidential race sa 2028. Tila ginamit niyang palusot ang deklarasyon, lalo na't itinaon ito bago ang hearing ng Justice Committee patungkol sa impeachment complaint kay VP Sara. At ang confirmation of charges ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatanda ang isa ang akbayan sa nag-endorso ng impeachment complaints laban kay VP Sara. Ayon naman kay mamamayang Liberal Representative Laila De Lima, karapatan ng Vice Presidente na magdeklara kahit pa napakaagaan niya nito. Tulad na lamang aniya ng karapatan ng mga Pilipino na singilin siya sa mga seryosong alegasyon ng katiwalian at paglabag sa batas. Ayon kay De Lima, mas magandang harapin at sagutin muna niya ang mga ito bago ang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.